Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo, Jesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes, sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin basahin ngayon ang mahabang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Malapit ang puso ni Pablo sa mga Kristiyano sa lungsod ng Korinto. Siya ay tumigil doon ng 1 taon at kalahati noong taong 51-52 AD. Siya ang nagtatag ng simbahan doon. Hindi madali ang pagtatatag ng simbahan doon kasi ang lungsod ng Korinto ay isang lungsod ng mga tao na galing sa iba't ibang lugar at mababa ang moralidad ng mga tao doon kasi ito ay isang port city. Nung siya ay nasa Efeso noong taong 57 AD, nabalitaan ni Pablo na may mga problema sa mga Kristiyano sa Korinto. Hindi sila nakakaisa at may mga katuruan doon na hindi na naaayon sa tunay na pananampalataya. Kaya siya ay sumulat ng liham na ito, ang unang liham niya sa mga taga-Korinto. Ang napakinggan natin ay ang introduction ng liham ni Pablo. Nandito ang unang mga pagbati niya. Isinama niya sa pagsulat si Sostenes, ang kamanggagawa niya. Pinaalaala ni Pablo ang dahilan bakit hinirang sila ng Diyos upang makipag-isa kay Jesus. Paulit-ulit na babanggitin ni Pablo itong pagkakaisa kay Hesukristo. Kilala din ni Pablo na hindi nagkulang ang mga Kristiyano sa Korinto sa mga kaloob ng Diyos. Sa totoo na ito ay isang dahilan ng kanilang di pagkakaisa. Nagkakainggitan sila tungkol sa mga biyaya ng Diyos sa kanila. Maraming biyaya, pero nagkakainggitan sila. Isa ring paksa na tatalakay ni Pablo sa liham na ito ay tungkol sa araw ng Panginoon. Sana sila ay matagpuan na walang kapintasan pagdating muli ni Jesus. Iyan ang araw ng Panginoon, ang muling pagdating ni Jesus. Sa simula pa lang ng liham, sa bahagi ng mga paunang pagbati, pinaparingganan ni Pablo ang mga taga-Korinto na mga paksa na tatalakayin niya sa kanyang liham. Ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang pakikiisa kay Kristo, ang mga iba't ibang kaloob ng Diyos, ang araw ng Panginoon at ang kahandaan na tanggapin si Jesus sa muling pagdating niya.
Maganda ang huling pangungusap na napakinggan natin sa verse 9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Tapat ang Diyos. Makipag-isa kay Jesus. Tayo ay tinawag ng Diyos upang tayo makipag-isa kay Jesus. Yan ang layunin ng ating pananampalataya. Hindi lang na makilala si Jesus, kundi maging isa sa Kanya. Sa layunin ito, tutulungan tayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos na tumatawag sa atin. Kaya hindi natin masasabi na hindi natin ito kaya. Kasi ibinigay niya na sa atin ang banal na Espiritu upang tulungan tayo sa gawain ito. Makakayanan natin na maging kaisa ni Kristo kasi tinutulungan tayo ng Diyos. Binibigay ang Espiritu niya sa atin. Marami pong hamon sa aming buhay Kristiyano. Pero umaasa kami na hindi mo kami pababayaan. Ang inyong sinimulan sa amin ay dalhin mo sa kaganapan. Ang biyaya ng Espiritu na nananahan sa amin ang gagabay at magpapalakas sa amin sa gawaing ito.